guys, good morning and welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, yan, meron lang akong klaruhin dito sa ating previous vlog, which is yung nung nagpa-PMS ako, ano. So may nagtanong kasi doon kung tuwing kailan daw ako nagpapa-PMS ng sasakyan or ng aking motor pala. Sasakyan tuloy. Yan, nagpapa-PMS ako ng motor with the advice na rin of Mitsukoshi mechanic, ano. Yan. Kung halimbawa sinabi niya na after ganito ay i-PMS na natin yan, or i-change oil na natin, or kung ano man ang dapat nating mapalitan, yan, dun lang ako bumabalik, no. Minsan naman nasusobrahan naman ako sa araw or sa tinakbo, no, kasi minsan hindi tumutugma yung oras ng uwi ko. Yan, talagang sa ano lang ay Saturday lang ako maaga ang uwi. The rest wala na. Ano na rin ang ating mga mekaniko, doon lang ako nagpapa-PMS din, ano, or nagpapa-change oil. Kung kailan niya sabihin na pwede na natin i-change oil ng ganitong odo, yan, saka lang ako nagpapa-change oil. Hindi naman yung kung kailan ko lang magustuhan. So yun, at isa pa, no, hindi ako kasi yung tipo ng tao na paiba-iba ng mekaniko, no. Unang change oil ito, unang pangalawang change oil ito, pangatlo ito. Hindi ako nagtatry ng iba't ibang mekaniko. Liban lang kung talagang wala na akong no choice, no. Yung ba tipong halimbawa bumiyahe ka ng malayo or talagang emergency na kailangan mo nang maipagawa yung motor, dun lang. Pero the rest hindi na. Siyempre pagka gano'n ang ginawa ko, sinasabi ko rin naman sa mekaniko na dinala ko yan sa ganito, ganito yung ginawa nila, ganyan, 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 ganyan. Ganun ang ano, para alam ni mekaniko kung ano yung kinalikot sa motor mo. Hindi sa motor na to, ha, dun sa iba kong mga naging motor, ganun ang ginawa ko. Kasi syempre mahirap na iba-ibang mekaniko yung gumagalaw sa motor mo, kasi minsan hindi nila alam kung ano yung ginalaw sa kanya sa motor mo, kaya magkakaroon din ng konting kalituhan din sa mekaniko mo. Kaya be advised lang, no, sa mga may Mitsukoshi or kahit na anong brand pa ng motor yan, na isang mekaniko lang ang pag anuhin nyo sa inyong mga motorsiklo, ano. So yun, and syempre sinabi ko rin doon sa video, last video, na may mga papalitan din ako na piyesa sa kanya, no. Hindi ko siya papalitan dahil siya ay sira na. Alright? Walang sira yung aking CVT. Kung makikita nyo naman, tumatakbo pa tayo after magawa yung ating motor, after kong magpa-PMS, wala pa siyang sira, no. But of course, minsan kasi sa ating mga nakamotor, ano, feeling natin bumabagal na yung ating mga motor. Yan yun, katotohanan po yan. Kaya yung iba, pag bumabagal yung motor nila, nagkakarga sila ng ganito, ng ganyan, ng ganyan, nagpapalit sila ng ganito, ng ganyan, no. Nagpapalaki sila ng mga exhaust at saka ng intake valve, no. Yun yung nangyayari kapag feeling nila is bumabagal yung motor, which is hindi po talaga bumabagal yung motor nila, ano, o yung mga motor natin, yung mga unit natin, hindi po talaga yan bumabagal. Ang totoo, mas nagagamay lang natin yung motor natin
mas gumagaling tayo kaysa dun sa motor. Yun yung totoo nun. Pero yung sasabihin natin na parang bumagal yung motor ko, parang ganito, ganyan, hindi po totoo. Yun pa rin yun, feeling mo lang yun. Hindi siya bumagal kasi yun pa rin yung horsepower niya, yun pa rin yung torque niya. Medyo nabagalang ka ng konti kasi mas magaling ka na dun sa motor. Yung ine-expect mo na dapat kaya mo yung ganito, kaya mo yung ganyan, eh hindi na, hindi umuubra sa'yo kasi dati nung start ka pa lang nagmumotor ng ganitong, yung start mo pa lang ginagamit yung motor mo is hindi mo pa siya kabisado, hindi mo pa alam kung ano yung tunay na capacity ng motor mo, hindi mo pa alam kung kakayanin ba talaga ng motor mo. Pero nung tumagal, syempre nakabisado mo na yung motor mo, alam mo na, no? Kaya ina-expect mo na, ay mauunahan ko to, tapos pagdating ng ano, hindi naman pala. Kasi nga mas magaling ka na sa kanya. Ay, bawal tayo magpreno dito, sigurado. Nakalusot. Yun. So ganun yun, ano. Wala akong pinalitang piyesa. Hindi ako nagsasayang ng pera, no? Dahil sabi nga nung isang comment, yan, kabago-bago daw ng motor, ang dami daw paliting piyesa. So wala po siyang paliting piyesa, ano. Ginusto ko lang po talaga yon, ano. Pero kung ano man, kung ano't ano man, ang mga papalitan ko lang naman talaga dito ay buong panggilid lang. Hindi na ako para magpa pork and polish pa ng intake at exhaust valve, no? Hindi na ako para maglaki pa ng valve kasi malaki na yung valve nito. At isa pa sa aking napansin, ano, pagkatapos kong matapos ating mapa-PMS ito nung Saturday is parang mas malalim, mas nagustuhan ko yung performance niya, no? Yun, no? Parang mas gumaan yung acceleration niya. At pangalawa, sa nagustuhan ko rin, ano, dun sa blue core na ating ikinabit sa kanya, no. Teka lang. Yan, game. Pangalawa, sa nagustuhan ko dun sa blue core na ikinabit natin sa kanya na Yamaha Yamalube na blue core is feeling ko talagang may connection yung ating ginagamit na langis sa gas consumption niya, ano. Kung yung langis na ginagamit natin medyo makapal, ano, makapal yung langis, you know what I mean, kung ano yung sinasabi kong makapal at papaanong nasabing makapal, no. Sa mga matagal lang nagmumotor, alam nyo na yan siguro pag sinabi natin na makapal yung langis, mayroon siya sigurong ano dito, no, connection yun langis dun sa ating gas consumption. Kasi pag makapal, hindi masyadong makaangat or makaikot agad yung ating langis sa buong motor, ano, at medyo may kabigatan yung takbo niya, unlike sa ganitong langis na fully synthetic na yung Yamalube na blue core. Medyo pricey siya pero hindi ka naman mabibigo, no? So yan, yun yung iginarga ko dito and tinatry ko pa, no, kung kumusta yung performance. Pero for me, all goods yung performance niya. Kaya naman siguro from now, no, ay yun na lang ang ikakarga natin sa langis niya, no. Every time na magpapa-change oil siguro tayo is kailangan natin yung Yamalube na yun, no, blue core.
hindi na baling pricey, no? Okay lang naman kasi partner naman natin yung ginagamit natin, no? Actually, ngayon lang ako talaga gumamit ng Yamalube, no? Na Blue Core. Kasi sa lahat ng mga naging motor ko, ang ginagamit kong oil ay yung Repsol na oil, ano? Yan. Pero since yung mga nauna kong motor ay mga fully manual na motor, yun talaga yung ginagamit ko, no? Kaya ngayon lang ako nakagamit din ng Yamalube, dahil halos ngayon lang din ako nag scooter type, no? Pero dun sa aking Honda Beat kasi dati at dun sa aking Rusi na Gala, ay ang ginagamit ko kasi dun ay yung Honda na oil, no? At saka yung Castrol, yan ang ginagamit ko noon. Pero ngayon, trinay ko muna kasi talaga yung Yamalube Blue Core. Pero all good yung performance niya, sobrang ganda. Yan, malambot yung takbo niya. Hindi ko naman sinabi na wala siyang takbo, no? Malambot lang, kumbaga saglit mo lang din siyang, ayan, oh. Saglit lang, parang hindi mo nararamdaman na nahihirapan yung makina mo, unlike do sa previous na ginagamit natin na oil, no? Hindi na lang ako magbibigay ng pangalan. Pagdating naman sa gear oil niya, no, parang mas gusto ko sa kanya yung malapot, no? Pero itatry ko pa rin syempre muna, tatapusin ko muna yung i-reach ko muna yung yung gear oil natin, ano, kailangan. Kasi una, nung nagpalit ako ng gear oil, kung makikita nyo naman yung gear oil nung tumutulo na sa motor, ay sobrang linaw pa. Kasi totoo, hindi ko natripan kasi yon, kasi feeling ko hirap yung makina, pero ngayon hindi na eh. Ang luwag eh, oh. Luwag niya umikot. So yun lang yung mga changes, yung mga napansin ko, or yung mga dapat ayusin ko dito sa motor na to, no? Yan, hindi ako makapag car wash pa for now kasi yan, makikita nyo naman, hindi maganda yung panahon, sobrang dilim, paambon-ambon. Ayan, hindi ko naman sinabing basta blessings yan. So yan, yun lang muna for now, no? And update ako sa inyo if ever na may iba pa akong maramdaman dito sa ating unit, ano. So yan, good morning sa inyong lahat una, and maraming salamat sa mga nanonood, sa mga sumusuporta, ano. Yan, sa mga nagko-comments, yan, maraming salamat sa inyo mga brother, mga sir. And always ride safe sa inyong lahat, ano, and shala.